pag-uusapan natin ngayon ay paano magkakaroon ng LTAP, License to Own and Possess Firearms. Kailangan mo ito bago ka magkaroon o makabili ka ng baril. Hindi ka pwedeng bumili ng firearm o baril nang wala kang LTAP. Isa ito sa mga requirement. Ang halimbawa, ito po ang example ng LTAP ID. Yan. License to Own and Possess Firearms. Andyan yung sa baba, yung complete address mo. Sa bandang kanan naman, sa lower right, yung QR code. Tapos sa bandang kaliwa, andun yung ID picture mo. So full name. Baba ng full name nandun yung License to Own and Possess Firearm ID number. Tapos date approved, date expiry. 2 years po ang expiration ng ating LTAP. Pero alam ko ito ay pinalalawig. Hindi na lang 2 taon. Doon sa bandang kanan naman may makikita po kayo na medyo malabong number 1. Yan po yung type ng LTAP, uri ng kanyang LTAP. Ibig sabihin, pagka number 1 hanggang 2 firearm o baril ay pwede siyang makabili. Ako po ay LTAP license din pero number 1 lang. Hanggang 2 lang ang atin makukuha. Ito yung mga requirements. Nagkaroon nung nakaraan ng Expo. Kung new LTAP ba, bagong LTAP, renewal, dati nang meron, magre-renew lang, magkano yung services, yung LTAP fees, lahat yan, tinalakay doon. Noong nagkaroon nga ng Tactical Survival and Arms Expo 2022, isa yan sa one-stop shop nila para makabili ka ng baril. Pagka hindi ka pa nagkakaroon ng LTAP ngayon pa lang, sabi nga new applicant, ito yung mga requirements. Una ay notarized application form. Doon na po makukuha sa kanila yan. Kung walang gun show, sa Krame, makakakuha po niya. Sa gun show, may makukuha po doon. May mga representative naman sila. Kinakailangan lang notaryado. Madali lang yan. Pwede mong ipanotaryo doon. Kailangan din ng 2 valid IDs. Driver's license, kaya ay passport. Kung halimbawang government employee ka, ay pwedeng gamitin yung mga PRC license, halimbawa. Kailangan din ng gun safety seminar certificate. Yan, pangatlo yan. Yung proof of income, number 4 na requirement. Kung wala ka niyan, pwede kang humingi ng bank certificate kung meron kang dineposit doon sa certain bank. Sabihin mo lang na kailangan mo sa LTAP, pinapayagan po nila yon, tinatanggap nila yon. Ang number 5 na requirement, birth certificate. Kinakailangan po PSA, yung dating kung tawagin nila NSO, tinatanggap po yon. Kung wala nun, passport. Number 6, National Police Clearance. Hindi po ito yung local police clearance na nakukuha sa munisipyo. Ito po ay National Police Clearance. Iba po ito dun sa local police clearance. Number 7, proof of billing o kaya barangay clearance. Katunayang doon ka nakatira sa nasabing address na yon, yun ang ilalagay doon sa LTAP ID mo. Number 8, yung neuropsychiatric exam and interview. Nagkakandak na po niyan yung kinatawan po ng FEO, yung mga kapulisan po natin. Drug test, kailangan din po yan. Kailangan na magdala ng 2 pirasong 2x2 ID picture at ballpen at lapis. Ngayon, kung dati ka nang may LTAP, nag-expire lang, kinakailangan mong i-renew, 4 po ang requirement. Merong 4 na requirements na kinakailangan mo i-comply. Una, syempre, yung notarized application form na binanggit natin kanina. Madali lang po ito. Mamaya may sample ako niyan. National Police Clearance, drug test, neuropsychiatric exam, interview. Renewal po yan. Ngayon narito po yung mga rates of services na kinakailangan nating malaman din. Yung drug test, nagkakahalaga po ng 300 pesos yan.
Yun namang gun safety seminar validation. Validation po ito 100 pesos. Kasi yung gun safety seminar certificate, 500 pesos. Ando sa pang-apat. Yung National Police Clearance po, 160. Pero binabayaran po ito sa Land Bank. Nagbabayad ka sa Land Bank para makuha mo itong National Police Clearance. Pero syempre, mag-a-apply ka muna. Yung neuropsychiatric exam, kasama na po yung interview na nagkakandak po nito ang ating mga kapulisan, ay 900 pesos po. Pero pagka ikaw ay government employee, 50% discount. Pag senior citizen ka naman, 20% discount. Sa bandang kanan, may nakalagay po dyan, sports shooter, yan, 1,000. Gun collector, yan, 5,000. Sa baba, may nakalagay PTC4. Yung PTC4, permit to carry. Bukod pa ito doon sa LTAP. Kailangan mo ng LTAP para makabili ka ng baril. Yung baril naman, kailangan mong iparehistro, yung tinatawag na firearm registration. Pag meron ka nun, nasa bahay ang baril mo. Legit yun. Pero pagka kailangan mong bitbitin sa labas, may mga ganyan kailangan mo ng permit to carry. Pero kung di ka naman nagbibitbit ng baril sa labas, di mo naman ugali yun, di mo na kailangan ng permit to carry. Pero kung sa tingin mo, kailangan mo ng permit to carry, kailangan mong bitbitin yung baril mo sa labas, yung firearm, kailangan mo ng permit to carry. Yan, 200. Tapos pag civilian, business owner, 6,200. Ang LTAP fees, mga bayad, yung type 1, 1,200. Type 2, 2,200. Type 3, 3,200. Type 4, 5,200. Type 5, 10,200. Ano ba itong mga type 1 to type 5? Ano pagkakaiba ng mga kategoryang yan? Ngayon, kapag ka type 1 license holder, pwede kang magmay-ari ng hanggang 2 baril. Yan ang kaibahan. Pag type 2 ka naman, hanggang 5. Hanggang 5, pwede kang bumili. Magkaroon. Pag type 3 ka, hanggang 10. Pagka type 4 na, yung sa'yo, hanggang 15, 1.5. Hanggang 15 baril pwede kang magmay-ari. Pagka type 5 ka, certified gun collector na, ang tawag doon, mahigit sa 15 firearm pwede mong mabili at maging pag-aari, ilagay mo sa pangalan mo. Yan, di ba? Kaya nga, pag type 1 ka, hanggang 2 lang. Pero pag type 2 ka, hanggang 5, pwede. Pag type 3 ka, hanggang 10. Pag type 3. Pagka type 4 ka, hanggang 15. Pero pagka type 5, mahigit sa 15, pwede. Ito yung mga requirements. Sample lang na po ito. Ito yung notarized na application form. Makukuha po yan doon sa Krame. Makukuha po yan sa FEO. Ayan, sa baba niyan, yung kulay green na box, yung picture mo, dapat notaryado. Pipilapan mo lahat yan, kompleto. Pagkatapos, yung birth certificate, kinakailangan po PSA. Katulad po niyan. Yan, galing po sa PSA yan, yung birth certificate na yan. Kailangan po yan, hindi tatanggapin pag hindi PSA ang ating birth certificate. Ito po naman, ang isang requirement pa. Ito ay ginamit ko na rin. Kumbaga, pwede naman dalhin NBI kung talaga wala kang ibang valid ID. Di ko ka ng NBI. Dagdag mo siya. Ito yung Gun Safety Certificate Seminar. Yan. Ito yung binabayaran natin ng 500 pesos. Hindi mo makukuha yan ng pag-ganun-ganun lang. Kinakailangan magpa-firing ka dyan. May seminar, yung mga ibang bagay, tuturo sa'yo, sasabihin sa'yo, kailangan mong pagdaanan yan. Yan po. Ako, dyan po ako sa may Top Guys, sa Amusement Square. Malapit lang po yan, sa may Cubao. Malapit lang po sa Krame yan. 500 pesos lang. Ngayon, yung validation yan, 100 pesos. Iba po yung... Ito po yung sample na sinasabi ko sa inyo na pinanlakip natin sa proof of income. Kung wala namang pwede makapagbigay na employer, freelance ka lang, ayun, hingi ka ng bank certificate.
sa bangko. Sila magbibigay. LTAP requirement kamo. O yan, naulit lang po ito. Itong ating PSA birth certificate. Pinagdidiin na natin talaga yan. PSA dapat. Dapat talaga PSA. Ito yung sample ng National Police Clearance. Nakita po ninyo. Nakalagay, no record on file. No derogatory file. O, sabihin, walang kaso. Clear. Pwede. May nakalagay na picture ka dyan. Pipirman mo yan. May thumb mark yan. Ito naman yung sa drug test. Yan. Doon tayo nagpa-drug test sa... Obligado naman po yan. Hindi kahit saan magpa-drug test ka. Sa krami ka talaga magpa-drug test pag kukuha ka ng LTAP. Hindi po kahit saan. Ito naman yung bayad po doon sa LTAP fees. Yung ako, type 1, 1, 2. Babayaran mo po yan sa land bank. Yan. Bibigyan ka kasi ng yung merchant number. Doon mo yuhulog eh. Ito yung example po ng ID, katulad ng sinabi, pag mayroon ka na yan, may LTAP ka na, pwede ka nang bumili ng baril. Katulad po nito, yan, Taurus G3 Toro, Block 17 and 15 shots, pistol 9mm. Ang regular price niyan, 28,000. Pero pag sa gun show price, 25,200. Ang gun store po ng itong sinasabi namin sa inyong ito, ang Trust Trade. Doon po namin nakita yan. Isa lang yan sa mga firearm na pwede mong ariin, bilhin pagka meron ka ng LTAP. Sabi nga nila. Yan. Yan yung 9mm pistol na Taurus G3 Toro. Kulay itim, black. 17 and 15 shots. Nakikita natin, napakaganda po niyan. Magaan siya at handy. Hindi siya ganun kabigat, hindi rin ganun kagaan. Yan, walang magazine po yan. Meron ng kasamang vector optics yan eh. Sa Trust Trade po ito. Trust Trade Arms. Meron silang branch dyan sa Robinson's Galleria sa lower ground floor. Pwede ninyong puntahan. Katabi lang ito ng Cebuana. Yan o, G3, Taurus, Toro. Nagkakahalaga po yan ng 28,000 pesos. Yan ang regular price niya. Yan o, vector optics. Sama niya. Built-in na po yan eh. Pero pagka gun show price, nung nakarang gun show, ang presyo niyan eh, 25,200. Sipin ninyo, naka-discount ka ng 2,800 sa gun show. Kaya mura pagka gun show eh. Kaya maraming mga nagpupunta. Ayan oh, ang ganda oh. Ulit natin, para magkaroon ka ng baril, kinakailangan mo ng LTAP. Maraming requirements ang LTAP, pero madali comply. Napakadali po. Hindi naman napakahirap. Mas maganda na yung legit yung ating pag-aaring baril. May papel. Pagkatapos lisensyado rin tayo. Oh, para magmay-ari. Kaya nga mahalaga LTAP. Ayan, ang ganda nito. Taurus G3 Toro 9mm pistol, Block 17 and 15 shots. Regular price 28,000. Gun show price 25,200. And may vector optics na siya. Hindi siya ganun kahaba. Hindi rin ganun kaikli. Maganda po. Maganda hawakan. Handy siya. Ulit natin, kinakailangan natin ng LTAP para makabili tayo ng firearm. Nuulit natin, kailangan po ng LTAP para magkaroon ka at makabili ka ng baril. Ayan, LTAP. Kailangan mo yan. Kailangan natin lahat yan. Yung mga requirements, mabilisan lang po. Yung application form, yung PSA birth certificate na kailangan nating i-comply. Pagkatapos ito namang sinasabi natin na certificate din sa gun safety. At yung pinaka-receipt po niya, yung NBI kung kailangan, although hindi naman siya obligado. Ngayon, yung drug test, obligado yan. Yan yung sample po ng payment. Yan yung kinakailangan din natin. National Police
clearance. Ngayon, ito pang mahalaga sa mga dapat nating malaman bukod dyan sa mga requirements sa LTAP, bagong LTAP, yung renewal, yung mga babayaran, magkano lahat yan. Ito pa ang pinakamahalaga, yung kinakailangan nating mag-create ng online account. Yung diyan ka pupunta sa https://feo-system.com. Yan, magke-create ka ng account diyan. Diyan mo kasi i-upload yung mga requirements. Yung application form, yung birth certificate, yung valid IDs, proof of income, at iba't iba pa. Diyan mo i-upload. Yan, mahalaga yan. Dapat din natin na malaman. Salamat po.